Atensyon mga Filipino senior citizens, Universal Social Pension pinanawagang agarang isa sa batas bago matapos ang 2025 midterm election. Balikan natin ang latest update dito sa Universal Social Pension para kay buwan ng February sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto na ha mga Filipino senior citizens. Ang Universal Social Pension ay pinananawagang agaran itong isa sa batas bago matapos ang 2025 midterm election ngayong Mayo. Mamaya-maya ating pag-uusapan yan ang latest update nitong buwan ng February. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Iligay niyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto na mga Filipino senior citizens ha. Atin pong babalikan itong buwan ng February ang kaganapan, ang status dito sa Universal Social Pension Bill. Ito po ay pinanawagan ngayon ng Senior Citizen Party List at ng mga senior citizens mismo na agaran itong ipasa at isa sa batas bago matapos itong May 2025 national and midterm election. So ano nga ba ang nangyayari dito? At saan na ba itong Universal Social Pension Bill ngayon? Kaya ba itong may sa batas ngayong Mayo bago matapos ang May 12 national midterm election? Narito, panoorin po natin ang Vice Chairman ng Senior Citizen Committee dyan sa Kamara na si Congressman Milagros Aquino Magsaysay sa isang panayama. Congressman Magsaysay, ang tanong po may good news na po ba sa ating mga lolo't lola? Umusad na po ba? Ay, alam mo, talagang ang mga senior citizen nagdadasal talaga kasi 8 buwan na natulog sa Senado. Ngayon wala pang aksyon. Kaya talagang nagtiyaga na nag-antay ang mga nakatatanda. Mukhang hindi na sila makapag-antay dahil walang 8 buwan na, so nag-rally na po ng isang araw. Opo. Napag-alaman namin na nandun pa sa committee ni Senadora Amy Marcos. So sana naman nakausap naman namin siya. Hopefully ilabas na niya ngayon. At sabi naman ni Senate President Chis Escudero, aabot pa naman. Opo. Kung mailabas ngayon hanggang next week. So sana naman maawa si Senator Amy Marcos sa mga nakatatanda at aksyonan na niya sa committee niya kasi nasa committee pa aksyonan na niya sa committee itong Universal Social Pension kasi talagang itong pinakamimithi, itong pinakaaantay ng mga nakatatanda na lahat na ng seniors ay tatanggap na ng buwanang pension. Opo. Sabi niyo po nakausap na ninyo si Senator Amy Marcos at nasa committee niya yung pong counterpart itong panukala na ito, na ipaliwanag po ba sa inyo kung bakit naantala ang pagpasa nito at ano ang commitment na malinaw na ibinahagi po niya sa inyo? Wala naman malinaw na commitment. Sabi naman niya pag-aaralan niya. Pero napag-alaman ko doon sa isang head ng malaking organisasyon dito sa Pilipinas na PWG na pala yun. Okay. At ewan ko kung anong bakit hindi pa inilalabas. So sana pinagdadasal namin at nakikiusap kami, Senadora Amy Marcos, na sana aksyonan mo na itong Universal Social Pension. Maawa ka naman sa mga nakatatanda at ito lang ang talagang inaantay nila.
Ang counterpart niyo po dyan, kung di ba yung bill ni Senator Risa Ontiveros, yung 1.5 naman yung kanya, 1,500? Oo, pero si Senator Bong Revilla, ang ano niya, yung version ng Congress, yun din ang kinaya niya. Kaparehas po. Kaparehas po na sa inyo. Ayan. Yes, parehas. Kung yung hinihingi natin ay 1,000 na pension sa lahat ng senior citizens, di po ba? Kung maaari lang sana, pero talaga namang inayos naming mabuti sa Congress at may mapagpondohan na, pero hanggang 500 lang. Itong mga magpe-pension pag naaprubahan ito. Pero yung mga tumatanggap na ng 1,000, 1,000 pa rin. Ayun, 1,000 pa rin. Ito pong, kapag po naipasa itong panukalang batas na ito, magkano po yung pondo na dapat mayroon tayo para ma-implement po ito at gaano karaming senior citizen po yung ine-expect na makikinabang po dito? Ang projection namin ay 12 million, so kailangan pa ng mga about 35 to 40 billion. Yung sa sinasabi natin na yun na 35 to 40 B, ay may pagkukuhanan na po ba tayo? May available funds po ba? Kasi minsan po, ang binabanggit Congressman Magsaysay, may mga batas na ipapasa pero hindi na ipatutupad dahil sa kawalan ng budget. May guaranteed budget po ba ito sakaling maipasa? Meron naman nakita ng APRO na may pagkukunan. Oo. Yung kaya naman ipinasa namin sa Kongreso. Opo. Ibig sabihin, kapag maipasa, hindi question yung budget dahil may nakita na kayo na pagkukuha ng 35 to 40 B. Yes. Ayan. Yun yung maganda kasi para sigurado yung distribution nito, Congressman, if ever, dun po sa bill ninyo, paano yung magiging means ng distribution nito at paano mapipili yung mga dapat mabigyan po nito? Ano yun? Again, Robert? Opo. Kapag po ipamimigay na natin, halimbawa po sabihin na nating lumusot na sa Kongreso, nilagdaan ng Pangulo, paano po yung distribution nito at sino yung mga mapipili? Paano po sila mapipili ng mga senior citizen? Sige na. Hindi, wala nang pili-pili ito, Robert. Basta lolo't lola, meron 500, ganon. Lahat na, basta 60 years old. 60 years old pataas, mayaman man, mahirap man, may pension man, wala. Tatanggap ng buwan ng pension pag ito ay naisabatas. Opo. Yung buwan ng pension na ito, Congressman Magsaysay, paano po maibibigay sa kanila? Yung monthly na yon, may card po ba or what? Kagaya din ng pagbibigay ng social pension ngayon ng mga indigent. Ang nagbibigay pa sa ngayon ay ang DSWD. Opo. Dahil hindi pa na masyadong kaya ng NCSC. Dahil sa kakulangan nga ng opisina, manpower. So nandun pa sa DSWD. So kung baka DSWD pa din ang mag-i-implement nito kung sakaling maaprobahan. Ayan. Panghuli na lang, Congressman Milagros Aquino Magsaysay, baka may nais po kayong banggitin sa mga lolo't lola na naghihintay po nitong pension na ito. Nasa inyo po pagkakataon. Yes, sa ating mga lolo't lola ay magdasal lang po tayo at sa tingin ko naman ay ibibigay ng Diyos ito sa atin. At may garantiya naman I mean may constant communication kayo sa inyong counterpart para mailusot po ito sa Senado. Yes, open naman ang communication namin sa Senate. Ayan, maraming salamat po Congressman Milagros Aquino Magsaysay. Maraming salamat, Robert. So, ayan po mga ka-vlogs, no? Inyo pong napanood mga lolo at lola ang pahayag ng United Senior Citizen Representative na si Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay. Isa po siyang Vice Chairman, no? Dito sa Committee sa Senior Citizen dyan sa Kamara. At isa sa may akda dito sa Universal Social Pension Bill. Sa ngayon, ulitin po natin, no? Sa ngayon po ay aprobado na siya sa Kamara at nasa Senado na po itong Universal Social Pension Bill sa committee po ni Senator Amy Marcos. At yan nga po ang pinanawagan
ng ating mga senior citizens at ni Congresswoman Magsaysay na bigyang prioridad at bigyang pagtuon, bigyang pansin na sa komitiba ni Senator Amy Marcos ang nasabing panukala dahil 8 buwan na nga itong hindi umuusad dyan sa komitiba sa Senado ni Senator Amy Marcos. So panawagan nila na ito ay bigyang prioridad dahil kinausap naman po daw niya si Senate President Chis Escudero at ayon po sa Senate President, kaya naman po daw itong ipasa sa Senado bago matapos ang May 12 national and midterm election. Kung ito nga po ay ilalabas po sa committee ni Senator Amy Marcos. Kaya panawagan po ng ating mga senior citizen kay Senator Amy Marcos na ilabas na sa kanyang komitiba at isalang na po sa Senado itong Universal Social Pension Bill. Wag na po itong antayin na magtagal dyan sa Senado, dahil prioridad dapat ito bago matapos ang termino ng ilan sa ating mga mambabatas sa pagtapos nga ng May 12 national and midterm election. So dito naman po sa ating YouTube channel, tayo din po ay nanawagan sa Senado, particular po sa committee ni Senator Amy Marcos na ito po ay bigyang prioridad at ibigay na po itong matagal lang inaantay ng ating mga senior citizen na pagpasa at pagsasabatas sa Universal Social Pension Bill na magbibigay po ng 1,000 piso, buwan ng pensyon, pantay-pantay na po ang lahat, mayaman o mahirap, may pensyon o wala, magkakasama na kung magiging batas itong Universal Social Pension Bill. So yan po ang pinaka-latest update sa Universal Social Pension Bill para ngayong buwan ng February. And actually, malapit-lapit na tayo. Kunting kapit lang mga lolo at lola at magiging batas na yan. Yan ating aantayin at aabangan sa mga susunod natin na mga episode. Kaya naman mga senior citizens, ano po yung komento at reaction sa balitang ito? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilaki lang mong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating support thanks button na nasa baba. Sa mga gusto mong i-member, pwede po. I-click niyo po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging kabay ang video na to at paano na pag-uusapan natin ang mga mahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa pagiging senior citizen para sa inyong ayuda, programa at benepisyo. Kung hindi ko pa na-subscribe dito sa YouTube channel, maaari nyo na i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pinutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo na i-like ang video na to at kung mayroon pa mga katanungan, maaari nyo i-comment sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.